Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Sa video ng ito, subukan natin ayusin ang nebulizer kung saan ito ay ginagamit kung saan ay may hika tayo. Ito ang pinaka compressor niya na magbubomba. Compact nebulizer sa model COM101. Input niya ay AC to 20 volts to 60 Hz. Power 180 BE. Tapos made in Japan. Design in Japan nakalagay. Kaya nakalagay dito Elite Tokyo Japan. Subukan natin yung saksak guys. Ito may power to. Ayan may ilaw. Indicator ilaw niya. Subukan natin. Switch on natin, wala. Ngayon, tanggalin natin. Kailangan lang natin ng tester para magawa natin to. Ngayon, subukan natin. I-check kung may makita tayo na resistance. Dito sa ayan, nebulizer na to. Iwan natin ang switch. Wala. Walang indicator, yan. Wala. Ang gagawin natin, pabuksan na natin to guys. Buksan natin to. Forward natin para mabilis. Ngayon guys, buksan natin. Ito yung pinakaloob niya. Yan. Ito pinakaloob niya guys. Yan. Ito pinaka-compressor niya. Tuloy siya. Ito yung pan niya. Ito yung motor niya. Ito pinaka-compressor niya. Yan ito. Ito yung pinaka-compressor niya. Lilinisin natin ito mamaya pag napagana natin. Ngayon, focus muna tayo dito. Ano muna tayo. Titingnan muna natin to. Dito muna tayo mag-focus. Dito sa plug niya. Subukan natin kung buo. Buo ang linya nito papunta dito. Yung kable niya muna. Subukan natin. Tanggalin muna natin to. Ito ay may fuse. Yan, pag halimbawa ito ay walang wala sang continuity mamaya, pag tinesting natin to, ibig sabihin sira ang fuse. Yan, dapat may continuity tayo makuha. Tanggalin muna natin yung sa switch dito. Palabasin muna natin to. Ito yung linya niya na papunta dito sa cord. Yan. Ito ang testingin natin. Tanggalin natin to guys. Yan. Yung may fuse. Ayan. Tinanggal natin. Ito ay may connection sa fuse. Yan. Dito tayo sa plug. Ilagay lang natin dito. Dapat may makuha tayo na continuity. Ito sa may fuse ha. Meron siya. Mayroon. Ibig sabihin okay. Dito naman tayo sa may puti. Ito sa kabilang linya.
Yung pinaka line 1, line 2 niya. Yung fuse, okay, walang problema guys. Pag may problema, pwede natin palitan fuse, pwede naman natin direct kung wala tayong fuse na makuha, temporary lang. Angat lang natin to. Ayan. Ngayon ito, mayroon din siya. Kulay puti. Kasi yung ano ng plug natin ay puti at saka itim. Ngayon, nakuha na natin yung dalawang linya na line 1, line 2 na pumunta dito sa switch na okay ang kable. Ngayon, testingin natin yung sa switch naman tayo. Wag na tayo dito sa cord at saka dito. Sa linya na to, wag na. Dito naman tayo sa switch. Bali yung switch niya guys ay double pole, single throw. Dito tayo magpo-focus sa switch. Ngayon, ito at saka ito titest natin kung may makuha tayo na continuity. Ngayon guys, kasi tayo sa continuity, i-check natin yung linya nito at saka ito. Dapat may contact ito pag i-on natin yung switch dito. Check natin. Merong isang contact. Patayan natin. Patay sa. Yan. Ibig sabihin, buo ang linya nito. Ito at saka ito, nagko-contact siya. Yan. Mayroon siyang continuity, buo. Ngayon dito tayo mag-focus sa kabila naman. Ito naman, kasi ito, kailangan may contact din ito. Tingnan natin. Ayan. Tapos, ito. Tingnan natin kung may contact. Wala. Wala sang contact. Tanggalin natin to guys. Dapat ito at saka ito may contact sa. At saka may makuha tayo na buzzer. Wala. Wala siyang contact. Iwan natin. Wala. Off. Wala. Ibig sabihin, sira ang isang linya nito. Pero ito, may contact siya. Ayan. Iwan natin. Meron. Patayin natin. Wala. Ibig sabihin, may problema ito ang kabilang contact niya. Yan. Ibig sabihin ito at saka ito, hindi nagko-contact. Pero ito at saka ito, kabila, okay siya. Kaya, titingnan natin yung motor kung may resistance. Ito yung connection sa motor, yung itim. At saka ito yung isa, kung may resistance siya. Kung may makukuha tayo na resistance sa motor, ayan, meron 30.8 ohms. Ibig sabihin, okay. Kaya ang gagawin natin, pwede pa rin natin magagamit ito, idugtong lang natin to. Yan, pagdikit lang natin, kukuha tayo ng pagdugtong. Tapos lagyan natin ng string cable, dudugtong natin. Maayos. Kaya ang gagawin lang natin guys, ito, at saka idugtong na natin. Kaya ang maging switch niya na lang, single pole, single throw na. Hindi kagaya na single pole, double throw. Kasi sira na to. Puputulin na natin to. Tsaka idugtong natin to. Ngayon guys, naidugtong na natin. Ginamitan natin ng splicing nut na maliit. Ayan. Kaya ang nangyari nito, yung dati niyang switch na single pole, double throw, naging single pole, single throw na lang. Wala na ito.
Bali, ito na lang yung joint natin. Ngayon, subukan natin isaksak guys. Yan. Tapos, i-on natin. Yan, gumagana na siya. Ganun lang yung gagawin nyo guys. Napaka basic lang. Kung troubleshoot kayo, unahin nyo muna dito yung sa cord. Dahil may fuse siya. Pag walang continuity, mula dito sa plug hanggang dito sa fuse, ibig sabihin, busted ang fuse. Pag dito naman, at saka dito, ang kulay puti niya, white, ito ay, kung wala naman problema, may continuity, tumutunog yung tester natin, ibig sabihin, good yung kable. Pag good yung dalawa, ito, at saka ito, dito na tayo mag-focus sa switch na naman. Pag okay yung switch, dito naman tayo mag-focus sa motor. Ito yung isang linya papunta sa motor natin. Ito. Tsaka ito isang linya papunta din sa motor. Itong dalawang linya na to. Ito. At saka ito. Ito naman, yung black and white at saka yung may fuse, papunta naman dito yan sa plug natin. Kung okay yung switch, gumagana lahat ito, yung contact niya, goods, at saka dito, wala kayong makuha ang resistance, ibig sabihin, defective na yung motor, wala na. Hindi nyo na marirepair to. Ang gagawin natin, linisin lang natin to guys, at saka ibalik ito para magamit na ng customer. Linisin muna natin to. At saka takpan natin, at saka test natin ulit. Ngayon guys, nalinisan na natin. Tsaka wag natin kalimutan to. Ito yung pinaka niya, stopper or parang shock observer niya kasi ito, rubber niya. Kailangan may balik na kung maayos. Ganun din dito. Ayan. Meron din isang rubber. Ayan. Ganun yun lang gagawin nyo guys. Pag, halimbawa, wag nyo itapon. I-DIY yun. Nasundan nyo lang ginawa ko. Balik na natin to guys. Cover. Kasi ito, may kamahalan din ata to. Ewan ko, mga 2,000 ata to pag binili. Depende sa brand. Ayan. Pisto natin na maayos ang kable. Tapos itong switch, madali lang naman tanggalin itong switch niya. Tulak ko lang dito. I-post nyo lang palabas. Kung nagtotroubleshoot kayo, tsaka pwede din siya ibalik. Ibalik ang ganyan. Tulak nyo lang. Yan. Okay na. Nakapix na. Tapos, ito. Lagay natin sa dito. Yan. Pisto natin. Ito natin na maayos. Yan. Tingnan nyo kung maayos yung pagkabalik. Yan. Tapos, ibalik nyo na yung screw. Ito yung screw nya. Balik na natin. Kasi itapon nyo, sayang din guys, di ba? Pero kailangan nyo rin dapat may tester kayo. Para pagkuha nyo ng continuity, malalaman nyo kung buo ang kable o hindi, kung saan ang problema. Ayan, ibalik na natin. Pati yung switch, okay na. Testing natin guys. Ito yung pangit sa niya, plug niya.
Malaki yung isa. Tignan mo. Ano siya yung pangit yung ano niya. Okay na. Naglabas na dito yung hangin. Okay. May hangin na siya. Kuha tayo ng papel para makita nyo na ano ng hangin. Sabihin, okay na pag ano yung nebulizer nito. Labas na yung hangin niya. Off. On natin ulit. Yun lang guys ang paggawa natin sa nebulizer. Huwag nyo basta-basta itatapon. Kailangan nyo pa ma-repair pa yun. Sayang naman. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Sundin nyo lang yung ginawa ko na pag-troubleshoot. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye. I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah.